Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Ating pong pag-aaral ngayon ay pagpapatuloy sa ating pong sinimulang series sa aklat po ng Ephesians, at nasa chapter 1 verses 15 to 23 na po tayo ngayon. So we will be discussing Ephesians chapter 1, 15 to 23, at ang pamagat po nito ay The Eyes of Your Heart Enlightened. This is part of the prayer of the Apostle Paul for the Ephesians believer. So samahan po ninyo ako at atin po itong basahin. Ephesians 1:15 to 23. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might, that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. And He put all things under His feet and gave Him as head of His body the fullness of Him who fills all in all. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ang pagkabasa ng Kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Ang theme ng Ephesians 1:15 to 23 ay ito: Praying for spiritual enlightenment and the supremacy of Christ. Hindi ko po alam kung ano yung mga hiling ninyo sa buhay. Hindi ko po alam kung ano yung longings of your hearts. Hindi ko po alam kung ano yung madalas ninyong dinadasal sa ating Panginoon. Pero alam niyo po dito sa ating babasahin at binasang mga talata at ating pag-aaralan, ipinakita ni Apostol Pablo ang isa sa pinakamahalagang dalangin na dapat ay hinihingi natin sa Diyos. At ano daw ito? Yung pananalangin sa spiritual enlightenment and the supremacy of the Lord Jesus Christ. Kaya ito yung theme na ating pag-aaralan. Ang tanong, ano ang purpose nito? Bakit mahalaga yung spiritual enlightenment? Bakit mahalaga yung pagkaunawa, yung malinaw na pagkaintindi sa mga spiritual na karunungan at doon sa pagiging pinakauna, priority ng ating Panginoon sa ating mga buhay? Why is it important? Sabi po ng ating purpose, to encourage believers to grow in knowledge of God, hope, inheritance, and power through Christ. Huwag nating kakalimutan, hindi naman tayo iniligtas ng Panginoon para sa kaligtasan lang. Hindi tayo ginawang iligtas ng Diyos for that only purpose. We are created to do good works and to serve Him, to glorify Him, and to enjoy Him forever. Kaya napakahalaga na maintindihan ng bawat isang mananampalataya ang kanyang layunin at ang purpose ng kanyang pagkalikha. At importante yon dahil iyon po yung tinatawag na spiritual enlightenment. At ito po yung prayer ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Sa nakalipas na pag-aaral, after blessing God for the spiritual blessings in Christ, sa verses 3 to 14, the Apostle Paul now shifts to a heartfelt prayer.
Kung natatandaan ninyo, yung verses 1 to 4, yung verses 3 to 14, tatlong series ang ginawa natin doon eh. No, part 1, part 2, part 3. Imagine niyo 14 verses lang nakatatlong part ng mensahe tayo at tatlong aral ang ating nakita doon. Dito po sa mga sumusunod na talata, nag-shift yung mga paalala ni Pablo sa mga taga-Efeso sa isang marubdob na pagdadasal, sa isang panalangin. At tingnan po natin ano ba yung naging focus ng panalangin dito ni Apostol Pablo. The Apostle Paul, he prays not for material things. Di ba usually kapag tayo nananalangin sa ating mga kapatiran, ang panalangin natin, Lord, kung may pangangailangan ng aking kapatid, ibigay mo po ito. Kung meron pong pangangailangan ng kagalingang pisikal, ibigay mo po ito. Kung may suliranin po sila, Panginoon, tugunan mo po yung suliranin. So, most of the time, those are the content of our intercessory prayers sa ating mga kapatiran. But here, makikita natin, the prayer of the Apostle Paul is not for material, not for physical well-being of the believers, but for their spiritual illumination. Yung pagkaunawa, yung tinatawag na pagkaintindi or enlightenment of their heart. That is the main focus of the prayer. Naniniwala po kasi tayo mga kapatid, yung biblical faith places great value on God's sovereign work in revealing truth to His people. Naniniwala po ba kayo na sa Biblia, sa bawat pagbubukas mo nito, inire-reveal ng Diyos ang katotohanan ng kanyang mga plano? Hindi na po ito nanggagaling sa mga panaginip ngayon. Hindi na po ito nanggagaling sa mga visions o mga sa nakasulat sa pader o kaya sa mga petal ng roses at kung ano-ano mga itinuturo ng mga huwad na pastor sa panahon natin ngayon. Ang revelations ng Diyos at ang kanyang enlightenment or spiritual illumination ay matutunghayan natin mismo sa kanyang mga salita. All we need to do is to open the Bible and it will be revealed to you by God Himself. Amen po ba mga kapatid? Kaya napakahalaga ng pag-aaral, napakahalaga ng pagbubuklat ng Biblia, napakahalaga ng pagbabasa at pagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. Pupunuin kayo nito. Hindi lang ng mga head knowledge, hindi lang yung makapagkabisado ng mga verses at ng mga talata ng Biblia, kung hindi ang punuin ang ating isipan ng mga espiritual na kaliwanagan. Hindi po ba pag lumiwanag ang ating isipan, ay makakaapekto ito sa ating mga disposisyon, makakaapekto sa ating pagpapasya, therefore, makakapamuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Amen? So, simulan na natin ang pag-aaral at atin pong talakayin ang Romans chapter 11 o Romans chapter 1, ang talata po sa Ephesians chapter 1 verses 15 to 23. At ito po ay atin pong sisimulan. Ayan. So, ipagpaumanhin ninyo, I have problem with my PowerPoint. Ano po? Ang PowerPoint po ay ayaw gumana, hindi po siya lumilipat, kaya mas magaling po siguro na atin na lamang pong sundan at nagka-problema po yung PowerPoint ko. So, pupuntahan po natin ngayon ang Ephesians chapter 1 at atin pong tingnan ang sinasabi ng mga talata. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, for this reason, Ephesians chapter 1 verse 15, for this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Samahan po ninyo ako habang ating pinag-aaralan. Ang paliwanag po rito, the Apostle Paul is motivated to pray because he heard of the Ephesians' faith in Christ and their love for other believers. So yung pag-ibig at yung pananampalataya
ang pangunahing visible fruit of a regenerated heart. So ano daw yung nagtulak kay Apostol Pablo na patuloy na idalangin ang mga kapatiran sa Epeso? Sabi niya, "For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints." Si Pablo din ang sumulat sa mga taga-Galacia sa Galatians chapter 5 verse 6, "For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that count is faith expressing itself through love." Sa Galatians 5:6, binabanggit dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ano ikasilbi ng pagtutuli at ng hindi pagtutuli? Ang binibigyan ng higit na malaking pagpapahalaga. And the only thing that count, sabi niya, is faith expressing itself through love. Binibigyan po ng paghahalintulad ni Apostol Pablo ang circumcision. Ano ba yung circumcision sa panahon natin? Ano ba yung pagtutuli? Ito po sa pananampalataya sa ating panahon ay kahalintulad ng mga ritual katulad ng bautismo. Ito po yung mga tinatawag na sakramento. Sa panahon natin, katulad po ang circumcision ng baptism. Sabi ni Pablo, hindi mahalaga dahil dinidiscredit niya ang baptism. Hindi po. Hindi po niya dinidiscredit ito kung hindi ipinapaliwanag lang ni Apostol Pablo, nagpabautismo ka o hindi ka nagpabautismo. Walang value yan. The only thing that count is faith expressing itself through love. Bakit? Kasi pwede kang magpabautismo, pwede kang tumanggap ng sakramento ng bautismo, and yet, hindi ka totoong nananampalataya. Kasi ang sabi dito ni Apostol Pablo, kung totoong ikaw ay nananampalataya, you are going to express that faith through love. Siguro naman, familiar kayo sa maraming mga tao nakaranas ng mga sakramento, nagpapabautismo, nagko-communion pa every time na may communion, pero hindi mo makita yung pananampalataya expressing itself through love. Kaya rito makikita natin, yung faith and love are not self-produced, but are fruits of the Spirit. Their faith is in Christ alone, and that is the central truth of our faith. Katulad po mga kapatid ng inyong anak na umuwi, dala-dala yung report card. At nung nakita mo yung report card ng iyong anak na punong-puno ng matataas na marka, walang dahilan para hindi ka magalak. At si Apostol Pablo, nung narinig niya yung spiritual progress ng kapatiran sa Epeso, pinuri niya ang Panginoon dahil dito. Kaya sa verse 16, Ephesians 1:16, anong sabi niya? I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Dahil nakita niya yung pananampalataya ng mga kapatiran sa Epeso ay nagbubunga ng pag-ibig sa isa't isa. Sabi niya sa verse 16, hindi ako tumigil ng pasasalamat sa Diyos dahil sa inyo. At lagi ko kayong inaalala sa aking mga dasal. So Paul shows the priority of intercessory prayer. He constantly prays for them, giving thanks and glorifying God because of their lives. Kaya mga kapatid, merong epekto yung pananalangin natin sa iba eh. May epekto yung intercessory prayers na ginagawa natin para sa ating mga kapatid, sa mahal natin sa buhay o kung kanino man. Sabi ni Pablo, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Ang tanong, mga kapatid, kumusta ka? Are we regularly praying for others in the church? Are we regularly praying for our pastors, elders, fellow believers? Do I give thanks for others' spiritual growth? Or do I only focus on my own personal needs? Do I only come to God in prayers for my personal kahilingan? O sa mga pansarili ko lang gusto? Or do we come to Him also
in prayers para sa iba. And then comes verse 17. Ephesians 1:17 says that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Here, the Apostle Paul prays for the Spirit, the Holy Spirit, to give them wisdom and revelation. Humihiling si Apostol Pablo na bigyan sila ng karunungan, hindi ng bagong propesiya. Yung mga Pentecostal ngayon, wala nang hinanap, kundi yung mga bagong prophecy, yung mga bagong visions, yung mga bagong ipapakita ng Diyos. Mga kapatid, ang Biblia ay sapat para tayo turuan at magkaroon ng spiritual enlightenment. Gaya ng binanggit ko kanina, sapat na ang Bible para makita natin kung anong kalooban at plano ng Diyos sa ating mga buhay. We need deeper understanding of God through His words. This is not mysticism or new private revelations. It's about the illumination of the Spirit in rightly understanding the Word of God. And like turning the light in the dark room, you see what was already there more clearly if you open the light. And so it is in the Scripture. If you are in the darkness, if you are in the spirit of confusions, you just need to open the Bible and you will be illuminated. Amen po ba mga kapatid? So yung prayer ni Paul, that God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation. Saan? Sa knowledge tungkol kay Kristo. Sa verse 18 ng Ephesians 1:18, having the eyes of your hearts enlightened. Ito yung pamagat ng ating pag-aaral. Having the eyes of your hearts enlightened. Ang ating mga puso'y may mata na dapat makakita ng kaliwanagan. Bakit? Kasi ang ating mga puso'y sadlak sa kadiliman. Ang desire ng ating mga puso ay ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kaya ang prayer dito ni Apostle Paul, may the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you. Para makilala natin yung riches of His glorious inheritance in the saints. So dito po, the Apostle Paul prays for their spiritual eyes to be opened. They are to grasp the hope of God's calling. They need to know that they are saved eternally and they have that assurance that God will finish what He has started. Ito po yung tinatawag na effectual calling sa theology na mababasa natin sa Romans 8:30. Yung predestined will be called. No po? So, effectual calling brings not only justification, but also unshakable hope. Nagbibigay ito ng hindi natitibag at hindi nauugang pag-asa sa ating Panginoon. To illustrate, imagine a blind man. A blind man may sit next to a beautiful painting. But unless that blind man and his eyes are opened, he cannot and he will not appreciate a beautiful painting. Kahit na i-describe ng isang taong nakakakita sa isang bulag kung ano ang painting na nasa kanyang tabi, hindi niya to maa-appreciate unless mabuksan ang kanyang mga mata. So too with the spiritual truth. Kahit anong sabihin natin, kahit anong pagsesermon ang gawin natin, hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang kanyang mga mata sa puso, hindi niya makikita ang liwanag ng pagliligtas ng Diyos. Now, the second phrase is, what are the riches of His glorious inheritance in the saints? This is not what we inherit from God, but what God sees as His inheritance in us. Ano ba ang nakikita ng Diyos sa atin? We are His treasured people. At dahil tayo'y mahalaga sa Diyos, you are not worthless
Do not consider yourself worthless. You are God's treasure. God bought you by Christ's blood. Alam niyo po mga kapatid, maganda yung sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 6. Sabi po ni Pablo, tayo'y templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa atin. Dahil tayo'y templo ng Espiritu Santo, may mga ilang punto tayong dapat makita. Una, dahil tayo ay templo ng Espiritu Santo, ang may-ari sa atin ay ang Espiritu ng Diyos. Sabi po ng talata, we are bought by a price. Dahil tayo binili ng mahalagang dugo ni Kristo, it carries a great privilege. Imagine niyo, binili ka ng dugo, mahalaga ka kaya ka binili. Hindi tayo bibili ng isang bagay na walang silbi. Hindi tayo bibili ng isang bagay na hindi mahalaga. Ang nilolong at inahunger natin for something is something that are worthy. Something that is priceless. Yan ang gusto nating makamit sa buhay eh. At nung tayo'y binili ng dugo ni Kristo, mahalaga ka. Take that privilege. Iingatan ka dahil mahalaga ka. Dahil mahalaga ka, poproteksyonan ka. Ano mang bagay na mahalaga sa atin, kinikip natin securely. Tinatago natin sa vault. Nilalagay natin sa bangko. Pinakaiingatan natin at pinoproteksyonan dahil mahalaga. Kung tayo po'y binili ng dugo ni Kristo, ganun tayo pinoproteksyonan ng Holy Spirit na nasa atin. That is the privilege. Pero it also carries a great responsibility. You were bought by a price, therefore, hindi na tayo sa ating mga sarili. Dahil binili ka na sa mga disposisyon, sa mga pagpapasya, ano man ang gugustuhin mong gawin, dapat kinukonsider mo na ang may-ari sa'yo. Tama po ba mga kapatid? Pero most of the time, hindi ganon ang disposisyon ng maraming Kristiyano. Tayo pa rin ang nasusunod, tayo pa rin ang nagpapasya kung ano gusto natin, yun ang ating ginagawa. Kaya dito ang sabi ni Apostol Pablo, nagagalak siya sa mga taga-Epeso at humihingi siya sa Diyos ng continuous enlightenment para sa mga ito, para ang kanilang mga pagpapasya ay laging ayon sa kalooban ng Panginoon. Verse 19, Ephesians 1:19. And what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might? Paul wants them to know God's power. The same power that raised Christ is now working in us. Ang kapangyarihang bumuhay sa ating Panginoong Hesus sa mga patay ay ang kapangyarihang kumikilos din sa bawat isa sa atin at sa mga taga-Epeso. Salvation is not human decision alone. Huwag ninyo yung kalilimutan. It is God's mighty power at work. Ano sabi ng John 1:13? Tayo po'y ipinanganak, children born not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but born of God. So ang ating kaligtasan, ang pagiging anak natin ng Diyos, hindi sa kagustuhan ng laman, hindi sa pasya ng husband, kung hindi ipinanganak ng Diyos. Katulad din ang binabanggit ni Apostol Pablo, matatalakay natin to sa mga susunod na araw, Ephesians 2:1-5. Ano ang sabi? As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Verse 3, all of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. Di ko po alam kung bakit hirap na hirap yung iba na unawain niyang Ephesians 2:1-5. Bakit patuloy na pinagpipilitan ng iba na ang kaligtasan ay dahil sa ating pasya.
Hindi. Ang ating pasya ay nangyayari lamang pagkatapos na tayo'y buhayin sa ating patay na kalagayan. Ang sabi ni Pablo, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Naiintindihan niyo po ba yung word na dead? Kapag sinabing dead, ano bang ibig sabihin nun? I-interpret na naman ito ng mga Armenians, ng mga Pentecostal, na yung dead ay separated lang. Hindi talagang totoong patay. Ano bang ibig sabihin ng dead? Dead. Nakakita na ba kayo ng corpse? O yung labi ng isang taong patay? Kurutin mo, gagalaw ba yung patay? Bulungan mo, nakakarinig ba yung patay? Ligligin mo, meron bang mararamdaman pa yung patay? Tanong, makapagpapasya ba yung patay? Ephesians 2:1-5 states that we were all dead in our transgressions and sins. Binanggit ito ni Pablo sa mga taga-Epeso. Ito raw din ang buhay na nilakaran nating lahat nung tayo ay wala pa kay Kristo, tayo'y mga patay. But in verse 5, ang sabi, God made us alive with Christ even when we were dead in transgression. Binuhay tayo nung tayo'y mga patay at dahil tayo'y binuhay na, saka natin nakita, saka tayo nanampalataya, saka tayo humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya tayo'y na-born again, na-regenerate, hindi dahil sa gawa ng tao, ayon sa John 1:13. Children not born of natural descent, nor human decision, or husband's will, but born of God. Naligtas ka dahil binuhay ka ng Diyos. At kung ang kaligtasan sinasabi natin sa pananampalataya kay Kristo, mangyayari lang yon dahil binuhay ka sa patay mong kalagayan. Take note mga kapatid, you don't wake a corpse by whispering, get up. Hindi mo bubuhayin ng patay sa pamamagitan lang ng pagbulong na tumayo ka. Tandaan ninyo, only resurrection power can raise the dead. And that is what God did for you and me spiritually. Amen? Now, let us go to Ephesians 1 verse 20. That He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. So this power is the resurrection and ascension power of Christ. Christ is not only alive, but enthroned. Yung resurrection power na yun ni Christ, kaparehas nun ang pagbuhay din na ginawa sa ating patay na espiritu para magkaroon ng buhay. At yun po'y gawa ng Diyos. Jesus now reigns and His power is not theoretical, it is active in our lives, and that power is still active in the church. Amen. May kapangyarihang kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya. Dahil ang Kristo'y nagtagumpay sa kamatayan, ganun din, yun yung ating blessed hope, na kung mamamatay ang pisikal, magkakaroon ng buhay sa espiritual dahil yung espiritual ay buhay na, hindi na yun mamamatay. Amen, mga kapatid? Kaya sa kamatayan ng Kristiyano, katawan na lang ang mamamatay at ang espiritual ay sa piling na ng Diyos. Ano po? Tayo po'y ligtas na. Mamamatay na lang yung katawan. Kaya sabi nga in the absence to the body is to be present with the Lord. Hindi na po mamamatay ang espiritong binuhay ng Diyos sa pagiging
born again. Pagdating ng araw, mamamatay tayo, papalitan ng Diyos ang katawan na nabubulok ng hindi nabubulok. And we will rejoice in the Lord forever. Ba't ba ako Romans? Ephesians 1:21, far above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Christ is supreme over all powers, spiritual and earthly powers. There is no rival to Christ's rule, and Christ will reign now and forever. Yun ang binabanggit ng verse 21. Now let us go to verse 22. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the earth. Or to the church rather. So anong paliwanag? God subjected all things under Christ, and yet Christ is given specially to the church, his body. Pinapakita nito yung special relationships between Christ and the church. While he rules all, he is the head of the church uniquely. Huwag natin kakalimutan, ang ulo ng iglesia ay ang ating Panginoon. Tayo po ang katawan, si Jesus ang ulo. Yung CEO may run many companies, but his care and attention to his family is special. So Christ with his church. Siya ang ulo. Yung special na pangunguna niya sa kanyang katawan, kakaiba yun. Kaya sa verse 23, binabanggit, which is his body, the fullness of him who fills all in all. The church is Christ's body, expressing his presence on earth. We are the fullness of Christ, not in essence, but in function. We are his ambassadors, and we represent him here on earth. This doesn't mean we complete Christ, but that his presence manifested through the church. Kaya nga sa Matthew 28:20, ano sabi? And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age. Amen? Now, to conclude our study, the Apostle Paul's prayer moves to praise. Sa verses 3 to 14, lumipat yung kanyang panalangin sa papuri, sa 15 to 23 to petition. His focus is not on material blessings, but on spiritual enlightenment na maranasan ng mga kapatiran sa Epeso, upang kanilang maintindihan ang kanilang pag-asa, ang kanilang worth, and the power of Christ in them. Mga kapatid, mahalaga tong aral na ito. Ipagpauman ninyo, nasira yung PowerPoint ko eh. Pero dito ipinapaalala ni Apostol Pablo na dapat maintindihan ng lahat ng mananampalataya nasaan ang ating pag-asa. Ano ang ating halaga at ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Bilang reflection questions, unang tanong, do I pray regularly for others? Am I growing in the knowledge of God through His Word? Do I understand the hope I have in Christ? Or I am living in spiritual poverty? Do I live in the power of Christ's resurrection? Or in the fear and defeat? And the last, how do I reflect Christ as a member of His body, the church? Mga minamahal kong mga kapatid, pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Panginoon. Maranasan nyo nawa ang enlightenment, yung spiritual enlightenment na ipinapanalangin ni Apostol Pablo sa iglesia sa Epeso at nawa dumaloy sa buhay ng bawat isa sa atin.
Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po mga kapatid.